Magandang gabi po, lahat na kapatid ko sa Pilipinas. Bumalik ako dito sa Philippines bagong tatlong araw. Sobra init na dito. Mula sa sobrang malamig ng bansa, pumunta ako dito sa sobrang mainit ng bansa. May matitis na ito. Very extremely changeable weather condition now. Anyway, pero okay naman, hindi naman sakit ng ito ng tuhod, hindi naman sakit ng mga lahat ng joint. Maganda rin ng bansa ito. Kasi mula tayo ng pagbubulay-bulay ngayon, ulit. Yung pamangan ng bulay-bulay ay kumapit kay Jesus. Biblia, Mateo, Kabanata 9, Kabanata 9, talata 18 hanggang 22. Okay, basahin natin ito. Habang sinasabi niya ang mga ito, dumating ang isang namumuno ng sambahan ng mga Judyo. Lumudo ito sa kanyang harapan at sinabi, "Kamatay lang po ng anak kong babae, pero kung pupuntahan niyo siya at ipapatong ang iyong kamay sa kanya, mabubuhay siyang muli." Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na rin ang mga tagasunod niya. Habang naglalakad sila, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babae na 12 taon na dinudugo at hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Sapagkat sinabi ng babae sa kanyang sarili, "Maipo ko lang ang damit niya ang gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa babae ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang loob mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At kumaling nga ang babae ng sandaling iyon. Amen. Minsan nahilo ako habang nasa hagdan ng opisina namin. Tila umiikot ang paligid ko. Kaya kumapit ako sa parandal ng hagdan. Kumabog ang dibdib ko at naghina ang mga binti ko. Laking pasasalamat kong matibay ang parandal. Kumonsulta ako sa doktor pagkatapos nalaman kong may anemia ako. Hindi man malala ang sakit ko, pero hindi ko na malilimutan ang tindi ng panghihina ko ng araw na yon. Kaya naman, hanga ako sa babaeng umawak kay Jesus. Una, kinailangan niyang suuungin ang maraming tao. Ikalawa, matindi pagtitiwala ang ipinakita niya nang lumapit siya para mahawagan si Jesus. Laro na at mahina ang katawan niya dahil matagal lang siyang tinuruko. Kung tutuusin din, may dahilan siya para matakot. Pwede kasi siyang mahuli. Sa batas noon ng mga Israelita, marami ang babaeng dinurugo at magiging marumi din ang mga tao at bagay na matidikit sa kanya. Pero naglakas loob siya, maipo ko lang ang damit niya. Hindi lang simpleng mahipo ang salitang Griegong ginamit sa Mateo 9:20, kundi kumapit ng maigpit na kumapit ang babae kay Jesus. Buwang paniniwala niya kaya siyang pagalingin ni Jesus. Sa gitna ng maraming tao, nakita ni Jesus ang may lalim ng tiwala ng babae. Gayon din naman, kung magtitiwala ang kakapit tayo kay Jesus, kakatakbuin at tutulungan niya tayo. Hindi niya tayo itataboy. Kaya dinggin mo ang tinig niyang nagsasabing, "Kumapi ka sa akin." Manalangin tayo. Diyos, salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po dahil hindi ko kailangan mahiya sa iyo. Tanggap mo po ako tinuturuan ng anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang binabalikan mo ang iyong araw ay pagnilayan ang
tanong na ito. Ano ang sanhi ng pagturo sa atagon mo? Paano ka pwedeng kumapit kay Jesus ngayon?